ang kasalanan ay may kabayaran at ito nga ay kamatayan at kahatulan na nagmumula sa banal na Diyos. Kaya po, maaring magtanong ang ilan na ang Diyos ba ay hindi matapat? Siya ba ay hindi makatarungan? Siya ba ay may karapatang humatol at magparusa? May maidudulot bang mabuti ang masama? Sa Kabanata 3, talata 1 hanggang 8, may mga naninira kina Pablo at sa lahat ng mga nangangaral ng magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus na nagkakalat ng kasinungalingan na sila Pablo daw ay nagtuturo na naghihikayat para magpatuloy sa kasalanan ng isang tao at nang sa gayon managana ang kagandahang loob ng Diyos. Mamuhay sa kasinungalingan upang mapatunayang matapat ang Diyos. Marami kasi mga tao ay patuloy na namumuhay sa kasinungalingan, maraming mga hindi matapat lalo na sa Diyos. Masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao mula po sa Kabanata 3, talata 1 hanggang 8 sa Aklat ng Roma. Makita po natin ang isa sa mga sanhi ng paghatol ng Diyos. Ang tao ay hindi matapat sa paningin ng Diyos. Dito makita natin ang Panginoong Hesus, siya yung katuparan, yung katunayan, katibayan ng mensahe ng Diyos sa Lumang Tipan. Pero hindi siya matanggap ng mga pinuno ng Hudyo na nakaharap niya po dito. Bagkus, pinaparatangan pa nila na nilalabag ng Panginoong Hesus ang 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moises sa bundok ng Sinai. Kaya ang kasamaan po ay hindi maaaring magdulot ng kabutihan, kundi ito pa ang magpapahamak sa atin. Hindi rin natin maaaring sabihin na patuloy tayong gumawa ng kasalanan upang makita natin na ang Diyos ay matapat, matuwid, mabuti, maling paniniwala at ito'y opinyon lamang at pananaw ng tao na sinasabi po ni Pablo doon sa Kabanata 3, talata 5 hanggang 6. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na maisaisip po natin na bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, hindi na po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung bumabalik-balik pa rin po tayo sa mga dati nating nakagawian, noong tayo ay namumuhay pa sa kadiliman, binabaliwala at hindi natin pinapahalagahan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil wala nang maaring ibang handog pa ang maihahandog dahil sapat na ang handog na ibinigay ng Panginoong Hesus, ang kanyang buhay, para sa ikapapatawad at ikapapawi ng ating mga kasalanan. Wala nang ibang handog na pwede pang ihandog at ang karapat-dapat na handog lamang ay ang katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat pa magpakasama. Kailangan po nating magkaroon ng tapat na puso na ang pinaglilingkuran lang po natin ay ang Panginoong Hesukristo na siyang nagpawalang sala sa atin at nagbigay ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. At ang lahat ng nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo ay hindi nahahatulang maparusahan pa ng Diyos. Hindi na nila sasapitin ang puot at galit na nakahanda na itinakda ng Diyos sa takdang panahon sa kanyang paghatol, sa kanyang pagpaparusa at sa kanyang paghuhukom. Ito ay kagandahang loob at biyaya sa atin ng Diyos na mabigyan tayo ng pagkakataon, libreng kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang isa po sa sanhi ng paghatol ng Diyos ay ang mga taong hindi matapat sa kanyang paningin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Naway naunawaan po namin itong lubos at mapanghahawakan po namin ang iyong pangako, ang iyong salita, maaasahan po namin sa aming pamumuhay. Maraming salamat po sa mga kapatid, sa lahat po ng mga nakinig. Ngayong gabi, patuloy niyo po kaming pagpalain at pag-ingatan, palaguin sa aming buhay espiritual. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.